So hi guys, so we started early because there's a lot of tasks that we're needing to do. So I'm just showing you that there's this place called in Angono. Sobrang bilis lang ng biyahe, and as you can see, there's still lots of trees, and yeah, yun lang. So this is how we're gonna start this vlog, because we're showing you places na a little bit of a shortcut, but at the same time you can enjoy the scenery. So yeah, that's it. Welcome to our vlog. Hi everyone, what's up? So we're out and about again. Yes. So tomorrow alis na si Daddy, si Tita Ying at saka si Lola Lily pupuntang Cebu. And there's a lot of surprises coming in. Oh my gosh, I'm so excited. Alright? Yes? Tahimik po, B. Tahimik mo ngayon ito yung camera. Hello. So, what's up guys? Kagagaling lang namin sa Robinson Antipolo. Ayun, bumili lang kami ng pasalubong papunta sa pasalubong nila sa Cebu. Ayan. Yeah, so bili kami ng Engbitin. Engbitin, baka naman. Yan, ube chua. Ayan, so we bought, kasi sa isang box kailangan 12 pieces. So we just got assorted flavors and stuff. So yeah. And then si Mama nagpabili ng pizza, SNR, 3 flavors. Sabi nung girl doon, may bago daw silang flavor, salami. So that's what we got. 3 flavors, and then square cut siya. So yun. Yeah, so this is our 15, 16, 17, 18, 19 5 days of being married, B. What do you think? Wala pa namang away, wala pang fighting. Nasa kami, nasa honeymoon stage pa kami. Well, wala namang actual honeymoon, but yeah. Actually meron lang mga pagbabago. So before, ang tawag dito, very calm siya. Walang hataw-hataw. Ngayon, medyo meron ng excuse me, B. Yun yung kasi pagka... Kung kailangan na bumili ng paddock, yun, nagpapabili din pala si Papa ng paddock para dun sa baneta niya. Yun kaya boys, listen up. Choose wisely. So, are you saying na hindi ka nakapag-choose wisely? I choose already. Saan ka bibili? Doon sa may palengke ng Angono, sa Bahabang Para. Alright, that's it. Bye-bye na, B. Later ulit. Bye. Bye, Tita Ying. They're going to Cebu.
Hello, B. B, kamusta ka na dyan? Kamusta ka na? Tara. Okay. Hey guys, we're back in the car. Hello. Kumakain kami ng chicharon dahil late na kami. Kasi galing kaming airport. Hinatid namin sila Tita Ing. And what we're gonna do is hinahabol namin ngayon ng Palawan Pawn Shop because one of our principal sponsors pinadala kami ng gift of love. And kailangan namin ng money pang namin sa Cebu. We're gonna surprise Tita Ling. So for sure naman na-upload ko na tong video na to prior to going to Cebu. So yeah. Ayun lang. Papakita namin pala kung ano yung mga ano namin kasi bibili kami yung luggage. First time ni Ryan mag-travel ng parang na mag-travel in an airplane like you, as a passenger, hindi as a rescuer. So for those who doesn't know, Ryan is a volunteer sa fire brigade. Ayun, yun yung mga pag nag-rescue sila, pinapadala sila via airplane na pang-rescue. So this is the first time that he's gonna ride a plane na, as a passenger, not as a volunteer. Tama? Tama. Hindi, ako naman kasi yung una ko sakay, yung C-130 relief operation, ganyan. So ngayon, this is the first time na sasakay ako ng airplane na pasahero. Kaya tinutusok pa siya kasi I'm excited. Nung nasa airport kami, tanong siya ng tanong. Hindi, kasi syempre nakikita ko si auntie niya na nahihirapan. So, syempre, alam mo na, gusto kong, uy, nakikita niyo ba yung situation? Parang gano'n. Ayun nga, Bim. Kaya nga, guys, me, as a person that has a family member na parang, or relative na may polio, yung tita, yung mga, mga PWD. So, kahit hindi sila tita yun. Pag matanda. Last time nga, di ba, nasa Robinson. May nakita akong lalaki na, ewan ko, parang may stroke ata yun. Tapos, oo. mayroong, nandun siya malapit sa table. So, parang may lalaki na kumakain lang, parang, ako bilang tao, kailangan mo tanongin kung, uy, okay ka lang po ba, parang ganyan, kailangan ba ng tulong? Kasi nakikita mo nahihirapan siya eh. Dapat ganun. Kumbaga dapat sa lahat ng tao, lalo na pag may ganong condition. O, tinutulungan. Oo, hindi pwedeng, kasi malay mo, ang hirap. nanay mo yon, tatay mo, parang imagine mo na lang. Pero wag naman sana, kumbaga yun lang, para lang ma-feel natin yung nararamdaman nila. Ganun talaga, kailangan mong isipin yung ganun. One of the many reasons then why I started vlogging sa YouTube kasi gustong-gusto kong magkaroon ng parang gusto kong maipakita sa Pilipinas na parang hello, gising Pilipinas, bakit hindi natin paunlarin ang mga hospitality establishment natin to give priority to our PWD target market or customers or guests. Kasi parang kulang kasi nakakahiya naman sa mga PWD natin na parang wala bang initiative ang mga tao to make sure, wala bang initiative ang mga tao to make sure na magkaroon ng PW access sa lahat ng establishments. Dito sa Pilipinas, hirap na hirap tayo. Hirap na hirap magkaroon ng hotels for wheelchair access, for ramp, tapos yung bathroom, wala ding PW, walang grab bar, ganyan. So sana this is our way of showing the world na sana, 'di ba, ma-improve ng mga establishments yung mga ganon.
Diba? Kasi si Ryan volunteer. Ako naman may kamag-anak ako na ganon. So sana, 'di ba? Sana ma-improve 'yon. Sana mapalitan namin in such a little way of like via vlogging, 'di ba? 'Yun. 'Yun lang. Ayun. Grabe. So dapat lahat hindi pero bang ano kasi maawain ako sa ganun. Alam mo yun, na parang pag may nakita ka kagad gusto mong tulungan. Although kahit alam mo wala ka rin. Pero ano ba naman yung i-extend mo lang yung iyong kamay na tulong para dun sa taong nangangailangan. Kahit yung kung magtanong ka lang ng okay ka lang, okay na yun eh. Kumbaga hindi, palagi mo tatandaan na Hindi kasi may mga PWD kasi na ayaw magpatulong kasi they wanna be independent. Pero syempre, check din. Check oo, mo. syempre baka naman Kailangan talaga. Oo, kailangan talaga. Kasi magsasabi naman sila kung okay lang sila eh. Pero yun nga, try to check them or ask them na Tulad nun, yung kanina di ba? Yung tita ko kasi, she's used to traveling na talaga. Like, halos, kumbaga, yun ang parang buhay in niya this kasama year, niya. Saka hindi, si tita yun kasi yun na yun kasi madalas nakasama niya na ayun yung ano niya eh. yung paa niya. Paa niya eh. Oo, Kumbaga paa pag niya nawala yun, paano siya? parang We understand and appreciate yung mga assistants sa airport. It's just so happen na parang yung auntie ko kasi, she has her own yung gusto niya, yung ganon. So, ang request niya is yung wheelchair niya, bit-bit niya hanggang mapasok siya sa airplane. Pero lagi, every time, kahit when I travel with her, going to Cebu, going to Manila, lagi siyang pinapahirapan, lagi siyang nagtatagal sa counter. I don't know guys. Syempre, kapag nakikita nyo ang isang guest na paulit-ulit na nagta-travel, syempre makikita mo yung record. Bakit nyo pinapahirapan yung matanda? Diba? Diba? Ano ba? Aminin na natin yung reality na yung service in terms of person with disability sobrang poor. Hindi ko naman siguro hindi ko nila lahat pero Yun na nga, yun. yun talaga. It needs improvement, guys. So, sa lahat ng mga sa lahat ng mga may kamag-anak na may disability, let us know, 'di ba? Kasi let's work together. Kasi ang hirap eh. Ikaw na, thank God, wala tayong ganon. But, may mga pamilya tayong ganun eh. So, ano bang kailangan namin gawin para ipakita sa'yo na nahihirapan yung tao? At the same time, they also wanna be independent in their own way. Kumbaga, bakit hindi natin mapagbigyan? para hindi mo na ako problemahin, ibigay mo lang sa akin to, kaya ko na kumilos. Yun lang naman yung gusto niya. Yes. Kumbaga, saka yun nga, wala, aminado tayo talagang yung Ayun nga, B, di ba? ulitin ko lang, yung PW service sa atin sa Pilipinas. Napaka-poor. Bababa talaga. Kumbaga, for example, kung meron man, alam ko may agency, pero hindi ko alam kung anong pangalan ng agency under government na nagbibigay ng ruling. Hindi siya sikat, pero meron. Meron yan. Hindi ko lang alam anong undersecretary yan or whatsoever or offices. Pero ang akin ba, problema kasi, kunyari, yung mga establishment, makapag-comply lang, kunyari, para masabing, kami, meron kaming PWD, parang access, ganyan. Pero, ang nilalagay lang nila, ramp lang. Parang ganon. Para pagdating mo sa kwarto, kunyari, example, sa hotel, diba? Pagdating mo sa kwarto, yung CR, pang normal na, tao. Hindi pala PWD friendly. Oo. Diba yun, yung makapag-comply lang, yun ang nangyayari. Makapag-comply lang sila na konti. PWD Pero in ready. fairness naman, video sa pinagstayan nating hotel, parang they advised us naman na yun nga, parang they don't have one. Pero kasi dapat dapat nasa batas na yun Na dapat lahat ng Kumbaga, ganon. kunyari, you have 100 rooms in the hotel. Dun sa negosyo mo. As much as possible, dapat Kahit ilan. 20% ng rooms doon PWD friendly para at least magamit ng mga
ano, kasi nakakaawa eh. Kumbaga, gano'n na nga yung, ang nakakalungkot, ito gano'n na nga yung sitwasyon nila. Diba? Tas Gano'n na hindi nga yung pa sitwasyon nila, hindi mo pa maganda yung magbibigyan, pagstay. diba? Kumbaga yun lang yun. Yeah. So yun nga guys. Actually, para lang kami nagpa-podcast dito ha. Hey. While driving kasi... Wow. Podcast. Podcast. Actually, gusto ko kayo mag-podcast. Ay, naku. Hindi, totoo yun. Dati niyayaya ko si Richard. Parang may turo kami dati. Sa isang, Nawit lang ko, be. Isa ba? Dali mo. Ay, naku. Ayun, meron kaming dating tinuruan ni Richard. Richard Cruz yung best man ko. Parang nagpa-podcast lang kami. Actually, saan pala yun? Tagaytay Highlands. Nagturo kami sa mga officers doon. Parang alam mo yun, nagkwekentuhan lang kami para habang nagtuturo doon sa mga participant. Naitawid naman namin at the same time mas naunawaan ng mga participant yung sinasabi namin. So, ayun, balikan namin kayo mamaya. Yeah, because we're gonna do luggage shopping. Okay, bye. So, ayun na nga guys, hindi kami nakapag-video kasi ano, bakit? Well, basta nakabili kami ng 2 luggages for Saturday. Yung mga tasking, Yeah. yung mga tasking dapat na nagawa naman. Like what? Yeah, oo, yung Palawan, yung BPI and everything. Yeah, that's done. Thank you so much. So, saan ilaw? No, okay na yan. Malinaw naman eh. So, malinaw naman kami guys, diba? Because my camera is good. So, ayun. Basta Sabado, punta kaming Cebu. Surprise namin yung tita ninang namin. And now we're going home kasi pinapauwi na kami ni Mama. Pinapauwi na yung sasakyan. Ayun. So, chinag lang din namin kung gaano kalinaw yung Camera, yeah. camera. At night. Still, it's good. Pero halatang gabi na. So, yeah. Anyways, that's it. Thank you so much for watching. Hindi. We're going home na. And ito po yung gate namin. Gate ng aming village. Ang ganda. Ang cute. Yan. Yan. And then there's also a fountain. Ayan. Ewan ko kung nakikita nyo. But yan. Ganda. Ikot natin. Wag na. Okay na yan. Yan lang. We're going home na.